lalabas talaga kung sino yung gusto ng tao eh. Tingnan mo, di naman nanalo si Abante, di ba? Di naman siya nanalo eh, kasi hindi siya gusto. Ganun lang kasimple. Hindi siya gusto, hindi siya panalo. Ang budget sa flood control dito sa Pilipinas ay mas mataas pa sa budget ng DOH, DOTR, or DENR. Ante, hinamon si Isko sa flood control. Unahin mo, distrito ko. Tapang na eh. I'm all for that na dapat talaga investigahan yan. Kung nais niya, unahin niya yung distrito ko just to find out. Tapang na ulit na. Claudine Ko, inabot ng pambabatikos dahil sa marangyang. Mali. Alright, what's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, DJ! Kala mo may DJ talaga eh, no? Oh yeah! Boses ng masaaming pinapakinggan. 1, 2, 3! Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Isa magandang may pinagpaalam. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon, ha? Pasok na mga suke. Halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Laging ganyan lang tayo sa kaganon. TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan. Maganda tong topic natin. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright. Mega love shoutout po sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si, bagong pasok, si JU. Thank you ha, thank you. JU Production. Iba na yung icon nito. Kasi naka 6 months na yan. Okay. Shoutout sa iyo, Sir JU ha. Maraming salamat. Ingat po lagi. Siyempre si Ma'am Lorna Tubera, Cesar Puno, Melody Babaran, si Sir Larry, Florina Dacumo, si Paulos Lutong Bahay. Gusto ko matikman yan. Doon mo i-chat sa sa kabila sa Tito Jom. Si Paulos Lutong Bahay, syempre, asa na ba? Asa na? Si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Kunggoy, malapit na to. Pagka si Paulos Lutong Bahay, saka si Florina Dacumos, pag naka 6 months to, mag-iiba na yung icon yan. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Alam ko, nasa abroad to eh. Kung hindi ako nagkakamali, ingat po kayo. Kung dito kayo sa Pilipinas, eh, mas lalo kayo mag-ingat. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Siyempre, yung mga viewers natin abroad, OFW natin, yung mga laging nakikinig, nakikibalita, I know the feeling na hindi man mutual, pero somehow, alam ko naiintindihan ko yung pakiramdam nyo dyan. Mahirap, masalimuot, masaya in some ways, nakakaraos in some ways. At alam mo yun, may hirap, may lungkot, may saya, mixed emotion. Maraming salamat po sa pagtangkilig, pag-comment. Yung simpleng pagkikinig nyo, yung hindi nyo pag-skip ng ads, malaking bagay na po sa atin yan. Yung mga viewers ko naman dito sa lokal, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo lupalop naroon. Alam nyo, gusto kong mapunta sa abroad, gusto kong makapunta sa iba't ibang lugar. Sa abroad, ang napuntahan ko palang Singapore. Ito na naman tayo, madaldal na naman ang inyong lingkod. Maganda tong topic natin, ha? Maganda to. Sa abroad, ang napuntahan ko palang Singapore. Doon pa lang, putya, nabighani na ako. 1 week family vacation na may konting prenup shoot kasi photographer talaga ako. Wedding photographer and wedding videographer ako. So may prenup ako doon. Kumpare ko din sa Pilipinas, nakapagtrabaho ng Singapore, doon na nakapag-asawa, doon na nakapagpamilya. So ako yung kinuha. 1 week, actually hindi nga 5 days eh. 5 days, to tell you honestly 5 days lang.
Yung stay ko, 1 araw na prenuptial shoot, then the rest of the days of my vacation, pasyal-pasyal na, Diyos ko. Sa loob ng 5 days na yon, hindi ko naman nakilala ang Singapore, pero talagang hindi mo na nanaisin pang bumalik sa Pilipinas. Sa totoo lang, sa loob ng 5 days na yon, to tell you honestly, talagang ayoko nang bumalik sa Pilipinas. Kung pwede nga lang mag-stay dun, mag-stay ako dun di ba? Bakit hindi? Sa Pilipinas naman, medyo marami-rami naman. Kasi wedding videographer ako, wedding photographer ako, so karamihan ng mga client ko, Batangas wedding, Bulacan wedding, etc. Okay, attendance check tayo mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan man kayo follow up naroroon. Kung if you're watching from The Hague, Switzerland, Hong Kong, London, Japan, Alaska, North Antarctica, Pluto, Mars, paki-comment dyan sa baba. Sa ganon, malaman natin kung saan na inaabot yung mga videos natin o yung mga vlogs natin. Kung sa lokal naman sa Pilipinas, paki-comment naman dyan if you're watching from Mindoro, Bulacan, Pampanga. Kamusta yung mga taga-Bulacan natin? Surviving pa ba? Marami akong tropa dyan, di ba? Paki-comment dyan sa baba kung saan man kayo lupalop naroroon. Cavite man, Maynila man, Laguna, Pampangas, Bes. Paki-comment dyan sa baba. Maraming salamat kasi engagement yun. Kaya ako kayo pinapa-comment. Engagement yon, and at the same time, malalaman ko na, ay putya, pinapanood na pala ako sa Alaska, pinapanood na pala ako sa The Hague, pinapanood na pala ako sa Pluto, pinapanood na pala ako sa Pampanga, sa Bulacan. Hindi man ako makapunta dyan physically, well at least, yung ating vlog, nakakapunta na dyan. Maraming salamat Sir Christian at saka si Ma'am Claire ng Singapore. Uy, naka-hot chocolate tayo ngayon. Thank you sa pa-sponsor nyo. Maraming salamat. Okay, game. Pucha, simulan na natin. Kung sino gusto mag-init ng ulo, taas kamay. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Whether we like it or not, kailangan natin pag-usapan. Dahil unang-una, tama naman Si Nikki sa Instagram, panoorin nyo, napakagaling ng babaeng yan. Medyo marerelate ka Kasi alam nyo, dito kasi sa Pilipinas, sariling opinion ko to, talagang hindi ibibigay sa'yo yung konkretong sagot Hindi. So you keep on asking them and they keep on denying the concrete answer. Hindi ka bibigyan ng concrete answer. Talagang hindi. Para ikaw, tanong ka lang ng tanong, mangmang ka na lang. Diba? Inosente na lang. Kasi pag nagtanong ka ng tanong, tapos nakuha mo yung sagot, then nadadagdagan yung information, tatalino ka na, magiging mahusay ka na, at sa susunod, alam mo na kung ano yung mga gagawin mo. So hindi yun ang plano nilang gawin sa atin. Diba? Yung mga hindi nga nananalo nakakabalik ko. Diba? Lupit nun. Bili mo, hindi ka na pinili ng distrito mo pero nakabalik ka. Umpisahan natin dito kay Manong. Okay? Manong, pasok. Ito yung kaninang pinost natin. Sabi ko sa inyo, ito topic natin. Abante, hinamon si Isko sa flood control. Unahin mo, distrito ko. Tapang na I'm all for that na dapat talaga investigahan yan. Kung nais niya, unahin niya yung distrito ko just to find out. Tapang na ulit na. Tapang na ulit. Marami na naman to. Yan na naman siya, di ba? Yan na naman siya. Kung tutuusin, hindi nga panalo to di ba? Hindi to pinili sa distrito 6. Sa distrito 6 ako ng Maynila nakarehistro. Hindi to pinili. Hindi to binoto. In short, talo ka ni Joey Uy. Okay? Etong sa tatlong na-review ko na sa tatlong congressman sa Maynila, si Benny Abante ng Distrito 6, si Roland Valeriano ng Distrito 2, saka si Congressman Joel Chua ng District 3. Etong dalawa, ito yung huling termino na ngayon. Si Abante at saka si Valeriano. Okay? So, kasabay nila si Tatay Digong. 2019, nanalo. 2019, 2022, nanalo. 2025, nanalo. Pero ito, natalo. Pero nanalo na rin. Di ba? Nanalo na rin. Si Joel Chua, si Congressman Joel Chua, ang 2022. So, meron pa siyang isang term. Diba? Ang kalaban niya last time, si Apple, yung kapatid ni Yul Serbo, yung vice mayor ni Mayor Hanel Lacuna noong time na yon. So, mga graduating na to. Ay, sa wakas. Diba? Sa wakas. Kasi hanggang 3 termino lang naman ng congressman O naghamon
Isang linggong hindi lumalamon, ha? Natalo ka nga eh, di ba? Natalo ka nga, hindi ka nga pinili ng distrito mo, Diyos ko. Di ba? Tapos ngayon, di ba? Ngayon, panlakas ng loob mo maghamon-hamon dyan. O mayroong si Miss Kiffy Chu, kung matatandaan nyo. Related to, ha? O, ang galing talaga ng Diyos, no? Talaga yung nature. Yung nature talaga mismo, kung hindi na natin maintindihan bilang tao, God will provide an answer. Ito, ha? Kita nyo nangyayari sa mga onting ulan, baha, di ba? Yung nature mismo magpo-provide ng solusyon o ng sagot doon sa mga tanong natin. Tingnan nyo, di ba? Umaayon na, who does it better? Kung kayo tatanong ko, who does it better? Tatay Digong during his time, o Bobong Marcos? Sige nga, unang tanong, paki-comment nga dyan sa baba. Let that sink in muna. Sige, paki-comment dyan sa baba. Who does it better? Tatay Digong during his term o Bongbong Marcos? We all know the answer eh. Diba? We already know the answer. Ang pinagtatako ko lang, may yung mga loyalista, despite the fact na nakita na nila with their own eyes kung anong nangyayari sa Pilipinas, bumaha rito, flood control, palpak, ghost sinabi niya, di ba may post ako dyan sa Facebook, sinabi niya, yung mga, noong 2024 ata, nung mga sinabi niya, yung mga flood control, andyan lang yan. Andyan lang yan. O nga, andyan nga, pero hindi gumagalaw. Ano sabi niya lately, nung mga bumibisita siya? Wala talaga. Ni isang ginawa, wala talaga. So frustrated siya. In short, inamin na rin na tulongge siya. Inamin din niya, in a way, na nagoyo siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya at yung mga taong nasa paligid niya. Yun ang differences pag hindi ka bumababa. O, bumaba ka lang ngayon. Ngayon mo lang din nalaman na naluluho ka na pala, matagal na panahon na. O, unlike kasi ni Yorme Isko Moreno, in fairness I will give credit kasi to Yorme Isko Moreno, especially when credit is due. Kasi si Yorme, lumalapag talaga. Mas madalas na lumapag. Mas madalas mag-iikot. Kasi gusto niya, siya mismo ang makakakita, siya mismo ang makaka-experience kung ano nangyayari sa lungsod niya. Lungsod lang kasi lokal lang di ba? LGU. So kung ikaw, presidente ka, syempre alam ko naman busy ka. Hindi ko naman sinasabing hindi ka busy. Pero you have to make your time na bisitahin. Dahil kung hindi, gagaguhin, lolokohin at gogoyoin ka lang na itong mga nasa paligid mo, which is yun na yun nangyari. Usapang flood control pa lang, wala na tapos na di ba? Walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo kaya. Yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Samantalang ang anak ng mga congressman lang na kung sino-sino nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala hardworking lang ang kanilang mga magulang. I would like to understand this. I would like to understand what you feel about this. Now you tell us right here in this committee, anong ibig sabihin nitong impression na ito? You give us names. Who are you referring to? And this is something that you should apologize also. Tricom yan. Last year. Throwback kasi ni Miss Kippy yan kung saan diyan siya umiyak. Okay? Kasi may post about Kippy noon na ganun na nga. Well, at least, eto nga si Veronica o si Kitty Duterte, at least kahit na anak siya ng dating presidente, kapatid siya ng VP, current VP ng Pilipinas, kapatid siya ng isang congressman sa Davao at mayor din during that time si Paulo. Well, at least, kinakayod niya. Di ba? Hindi siya yung tulad ng iba dyan na ang apelido ko na kung saan talagang leisure ang pinapakita niya. Well, at least, itong si Kitty,
Tita nyo yung difference. Oh. Tingnan nyo. Si Kifi, kailangan pa niyang magbenta ng deodorant. I-apply pa niya sa kilikili. May video kasing ganun eh. Ito si Veronica eh. Si Kifi tuloy. Si Kitty Duterte. Meron siyang nagbebenta siya ng deodorant na pampaputi na ina-apply pa niya sa kilikili niya. And there's nothing wrong with that. Even though na dati kang even though na yung tatay mo ay dating presidente ng Pilipinas, kapatid ka man ngayon ng vice president, existing, congressman, mayor. Parang, and you still, working your ass off para lang magkapera. That's something. Diba? That's something na to be proud of. Unlike ng mga iba na nabuhay sa pangungurakot. Tapos proud ka pa bilang anak na ipapakita mo sa mga vlog mo yung mga leisure na hindi mo naman pinaghirapan ikaw mismo. We don't make the judgment here. Wala akong pinangalanan. Pero para tuon sa mga anak o kahit sino ka man dyan na proud ka pa na hindi mo alam kung saan nanggaling yung mga pinanggagagastos mo. Di ba? Nakakalungkot kasi. Social media personality na si Claudine Co inabot ng pambabatikos dahil sa napakarangyang lifestyle. Narito ang spotted report ni Anton. Dinadagsa ngayon ng pagbatikos ang social media personality at singer na si Claudine Co matapos makalkal ng mga netizen na may kaugnayan ito sa isa sa top 15 sa mga maanumalyang kumpanya ng flood control project. Napakalaban na anak si Claudine ng dating Ako Bicol Party List representative na si Christopher Co na co-founder ng Highton Construction and Development Corporation at pamangkin ni Ako Bicol Party List representative Rizaldi Co na CEO naman ng Sunwest Group of Companies. Sa pagkakakalkal ng kaugnayan ni Claudine sa dalawang construction companies na parehong pasok sa top 15 na pamangkin naman pala. Hindi ka talaga kayo makakalusot sa netizen no? Talagang magagaling ang mga netizen maghalungkat. Talagang mga doon ko lang napatunayan ng mga Pilipino chismoso talaga. Pero minsan merong slight na makakabuti. May expose kasi, di ba? Kung sino yan. Although, chismis lang naman, hindi naman natin sinasabi na sila yan, pero alam ng netizen yan. Alam natin yan. Ika nga, sabi ko nga sa inyo, pwede mo kaming bigyan ng lollipop, pero hindi mo kami mapapaniwala at mapapasama sa sinasabi mo. Dahil matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Yung mga vote buying, pwede mong bigyan ng pera, pero hindi ka pa rin iboboto nila. Dahil ganun na po katatalino. Dalandala na po yung iba sa atin. Yun nga lang, meron pa rin iba, karamihan, na talagang nadadala pa sa palolipop, nadadala pa sa kwentong barbero, sa pangako, tapos pag nanalo, hindi na makita. Nangyayari po yan talaga sa totoong buhay. No? Kumbaga, hindi siya fairy tale. Talagang nangyayari po yung ganyan. At nakakalungkot lang kasi na biri mo, panayang gala-gala mo, tapos hindi naman pala galing sa pinaghirapan yung pera ni mo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya dinagsa ito ng pambabatikos mula sa mga netizen. Ang paghanga sa 25 taong gulang na lifestyle vlogger ay napalitan nga ng galit. Naglabasan din ang mga short video kung saan makikita si Claudine na nakasakay sa private plane kapag travel ito sa ibang bansa. Sa kanyang YouTube channel ay pinakita rin ni Claudine ang kanyang maluhong pamumuhay kung saan puro branded ang mga suot at gamit ito sa katawan. Saya? Ngunit sa ngayon ay hindi na available ang lahat ng social media account ng social media personality. At iyan aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ito na nga yung sinasabi natin mga kayo, no? Na parang ito rin yung kay Abante. Anong pakiramdam na hindi mo pera, na hindi mo pera pero ang rangya ng buhay mo, yung nga ginagastos mo, hindi mo pera. At anong pakiramdam na hindi ka binoto ng distrito mo, hindi ka ginusto, pero ikaw yung nanalo, ano yung mukha mong maiharap sa distrito mo? Ayaw nga sa'yo. Diba? Siyempre may bumoto naman sa'yo, pero karamihan talagang ayaw nila sa'yo. Dahil kung galing sa galing lang, talo ka na. Diba? Kung baga nanalo ka siguro dahil baka kakampi nyo yung referee. Diba sa basketball, gano'n? Diba? Kung galing lang sa galing, aangat talaga at mananalo talaga kung sino yung mas magaling.
kung tama yung tawag ng mga referee. Okay? Di ba may kasabihan nga dyan na paano mananalo? Anim yung kalaban. Yung pang-anim yung referee. Di ba? Ganun din dito. Ganyan din, di ba? Kung galing lang sa galing, alam mo kung sino mananalo. Kung fair yung tawag ng referee. Kung fair yung labanan. Ang mananalo, yung magaling, at mananalo, yung gusto ng tao. Parang Isko Moreno lang yan. Isko Moreno, Hanel Lacuna, Sam Versosa. Sam Versosa, ang daming pinamudmud na pera. Mga giveaway, bigas, yung mga spam, Telemundo, na mga corn beef. Di ba? Yorme Isko Moreno, halos parang wala ko narinig. Laway-laway lang talaga. O sino nanalo? Landslide, 500,000 over ang boto ni Yorme Isko Moreno. Lalabas at lalabas yung gusto nila eh. Lalabas at lalabas kung sino talaga yung magaling. Hindi na, sa basketball, galing kasi sa galing eh. Pero dito kasi sa politika, galing din syempre. Pero yung lalabas talaga kung sino yung gusto ng tao eh. Tingnan mo, di naman nanalo si Abante, di ba? Di naman siya nanalo eh, kasi hindi siya gusto. Ganun lang kasimple. Hindi siya gusto, hindi siya panalo. Pero syempre may bumoto sa kanya, di ba? May bumoto. Kumbaga sa basketball, naka-score ka din. Yun nga lang, hindi ka magaling. Mas magaling yung kalaban, kaya sila yung nanalo. Nanalo kayo kasi kakampi nyo yung referee. Di ba? Ganon din kay Abante. Ang budget sa flood control dito sa Pilipinas ay mas mataas pa sa budget ng DOH, DOTR, or DENR. Mas mataas pa siya sa ating healthcare, transportation, at environmental protection. Kada taon ay tumataas ang budget ng DPWH pagdating sa flood control. Halos 1 billion araw-araw ay napupunta sa flood control management program budget ng DPWH. At kung ipagsasama mo ang pondo na ito from 2022 sa simula ng Marcos administration, ito ay 556 billion. At next year, magdadagdag pa sila ng 257 billion dito na halos 1 trillion na sa isang administrasyon ay napupunta sa flood control. So saan ba napupunta ang budget na ito? Sa isang project briefer ng DPWH, majority ng budget na iyon ay napunta sa pag-aayos ng mga kanal na nakikita mo siguro pag naglalakad ka sa labas. Samantalang 2.2 billion naman ay napunta sa pagtatanggal ng mga basura sa mga waterways. 7.2 trillion pesos ang mawawala sa Pilipinas hanggang 2050 pagdating sa mga water-related disasters katulad na lang ng flood o mga storms, at ito ay ang may pinakamalaking impact sa ating ekonomiya. Diba? Yan ang sinasabi ko. Mas malaki na ang pondo ni DPWH. Pucha, alam na natin to. Alam na natin kung saan mapupunta to. Pag hindi pa natin ginawa ng paraan to, meron pa tong 3 taon na budget. December 2026, 2025, ito na yun, 26, 27, 28. Magkakaroon ulit ng ulit yan. Magkakababa-budgetan ulit nila yan. At nailatag na nila yung plano nila. Kung hindi pa natin gagawin to sa 2028, I tell you, habang buhay na lang tayo magtatrabaho para sa pamilya natin nang hindi natin mararamdaman yung konting ginhawa. Manghihinayang ka pa rin sa isang araw na absent ka kasi alam mo, bawas ng isang araw. Ganun pa rin ang magiging sitwasyon natin. Kailangan tapusin na natin yan sa 2028. Kasi kung matatapos si Bongbong Marcos ngayon, 2027, 2027, mukhang malabo na. Dahil wala namang umaapila at wala naman tayong nakikita. So malamang sa malamang, talagang maghihintay na lang tayo ng 2028 election at para mapaupo natin si BP Inday. Baka malamang dun, magkakaroon ng pagbabago. Yun nga lang, baka hindi rin sumapat yung 6 na taon. Diba, gaya nung kay Tatay Digong, hindi naman talaga sumapat yung sa sobrang daming lilinisin sa gobyerno ng Pilipinas. Yung 6 na taon, sa totoo lang, malabo eh. May makikita kang changes. Meron naman. Pero, siyempre kasi sasanayin mo pa yung tao eh. Sasanayin mo pa yung mga Pilipino eh. Siyempre, kakain pa ng ilang taon yan. Diba? Aalisin mo pa yung mga korap na gobyerno. Tapos, hindi na nanalo yung mga merong magagandang plataforma. Diba? Gaya nung death penalty sa graft and corruption. Napakaganda nun. Kasi pag naipasa, naibaba yung threshold,
Gaya nung sinasabi ni Atty. Vic, ano ni Vic to plataforma ni Atty. Vic Rodriguez to bilang senator Maganda sana yon dahil talagang number 1 kasi ang corruption at nangyayari na. Nangyayari na sa Pilipinas. 'Di ba? Kanya-kanya na silang bulsahan. Pucha, aminin man nila o hindi. Siyempre, di naman nila aaminin yan. Pero tayo kasi nakikita natin, nararamdaman natin yung kakulangan na. Yung pambubulsa nila, nararamdaman na natin, binabaha na tayo. Pag binaha ka, may chances ka na magkaroon ng leptospirosis. Parang nagro-roleta lang kayo di ba? O bumaha. O lahat ng pangalan ng mga binahang araw, tukuk, sino kaya magkakaroon ng leptospirosis dito? Tukuk, parang gano'n na nangyayari. Para tayong isang raffle. 'Di ba? Pag hindi ka nag-ingat o nag-ingat ka man, nailusong mo man yung paa mo sa baha, di mo alam may sugat ka, magkakaroon ka ng chance na magkaroon ng leptospirosis na sakit. At meron ka ring chance pagka hindi mo naagapan na mamatay. Yung mga lugar na hindi binabaha noon, ngayon binabaha na. At yung mga lugar na binabaha pagka umuulan, mas lalong binabaha na ngayon. Dumoble pa. Saan napunta yung budget? Malinaw There is a corruption that is going on dito sa Pilipinas. Sabihin man nilang wala. Asa ng ebidensya nyo? Kayong mga vlogger, fake news, wala naman kayo ebidensya. Wala naman talaga tayong ebidensya. Hindi na natin alam. Sad to say. Pero ramdam natin na talagang nawawalan tayo ng pera. Kasi yung pera na mga taxes na galing sa atin, contributed lahat tayo, napupunta na lang sa kanila. Kasi kung hindi mapupunta sa kanila yan, hindi natin mararamdaman to Di ba? Totoo naman, hindi naman talaga nila aaminin yan. Hindi na namin kakamatayan yan, hindi aaminin yan. Wala pang tangang gagawa nun. At may gumawa man yun, tanga yun. Pero sasaluduhan yun ng mga taong bayan. At least inamin niya na nag-corrupt siya. Pero siyempre, sa history ng Pilipino, parang wala naman ata. O kung meron naman, iilan lang. O nag-resign na lang, hindi na inamin na nangurap. Di ba? Pero alam niyo, ramdam natin na merong corruption na nangyayari. At kahit aminin man nila o hindi, tayo alam natin. Kasi tayo yung nakakaramdam Di ba? Tayo yung nakakaramdam. Mahirap pa rin ang Pilipino pero hindi yung bansa. Pambulag kasi nila dati. Mahirap ang bansa natin. Kailangan natin umutang. Yung susunod na presidente, uutang ulit tayo. Di ba? Pero kita mo naman kung gaano karangya yung buhay nila. Hindi nga nila makakuha magpa-lifestyle check Di ba? Hindi rin nila matutunan magpakuha ng drug test. Di ba? Para na lang sa ikakabuti ng taong bayan. Dahil taong bayan naman yung naglukluk sa kanila at bumoto sa kanila, hindi pa nila magawa. Di ba? Hindi pa nila masabi at hindi pa nila magampanan. Kung talagang malinis di ba? Hinamon ka ng taong bayan. O, pa-drug test ka. Kung talagang malinis, bakit hindi? Gawin mo na. Di ba? Gawin mo na. Para sa ikatatahimik ng lahat. O, di pagka napatunayan mong wala, di pagmumurahin mo kami ngayon. O ano, di ba? Tangina nyo. O, sabi ko sa inyo, hindi ako adik Di ba? Ganun lang yan. Hindi ka bawasan yan. Hindi mo pwedeng sabihin kasi na, ba't ko kailangan patunayan sa inyo? Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako adik. Ikaw yun. Di ba? Kaya nga, ipatunayan mo na lang sa amin na hindi ka naman talaga ganun, gaya na sinasabi ng iba, gaya ng mga kumakalat sa SOCMED, patunayan mo. Diba? Nang sa ganun, malaman din namin. Ang problema kasi, sa Pilipinas, sa gobyerno natin, hindi ka nila talaga bibigyan ng konkretong sagot. Parang lagi ka nagtatanong, mangmang ka, ano ba talaga ang tama? Ano ba talaga yung batas? Diba? O kung available man yung batas, magsabihin nila, ba't din yung pag-aralan? Available naman yan sa Google, available naman yan sa mga libro. Siyempre, yung mga ibang nasa ibaba, hindi naman nila maiintindihan yung mga ibang terminology. Na, ganun pala yun. Na, bawal pala yun. According sa batas. May karapatan pala tayo. Wala pala tayong karapatan sa ganun. Kaya nga kayo nandiyan dyan Di ba? Kaya nga kayo lawmaker Di ba? Ang problema kasi, hindi naman lahat, lahat sa inyo, hindi naman lahat, karamihan sa inyo, mga korap na rin. Iilan na lang talaga yung matitino. Iilan na lang talaga yung may malasakit sa kapwa Pinoy.
Nakakalungkot yan. Talagang magsasakripisyo ang Pilipino. Isa pang video, last. Maganda to. Ganda to. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas. Mag-question and answer dito para atakihin niyo ako. Ang masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Ako nang tawag sila, now buwarta. Oh, girl. Palagay ko, gutom na rin kayo. Oh, isa pa daw. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. Narinig din namin na merong defunding, narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Ang hirap nun, ha? Ayan na. Diba? Mahirap yun. Tatrabaho ka ng walang budget. Ngayon, napapatunayan na eh. Diba? Ang galing, no? Unti-unti nang binibisa sa atin na tama naman si VP Inday Sara. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. At ayun na nga nangyari. Kanda leche-leche. Diba? Kanda loko-loko. Ako naniniwala ako, ito si Bongbong Marcos saka itong si Congressman Martin Romualdez. Hindi maganda yung relasyon nila. Diba? Hindi nga lang talaga mapakialaman. Siguro. O baka kunyari, hindi nila parehas alam. Pero nagkakasabihan na sila. Hindi na rin alam eh. Pero ang isa lang na sure tayo, merong korupsyon na nangyayari at binulsa nila yung pondo ng bayan. Habang yung mga mahihirap patuloy na naghihirap, naghihikahos. Yung mga isang kahid, isang tuka, baka wala nang kahid. Puro tuka na lang. Wala nang tuka, puro kahid na lang. Di ba? Baka ganun na nga nangyayari. Habang buhay ka na magtatrabaho, makakaraos ka pero hindi ka makakatikim ng ginhawa. Alam mo yung raos lang pang araw-araw. Yung nangyayari sa atin, nakakain ka ng 3 beses, 4 na beses ang araw. Okay na. Pero hindi talaga siya yung maginhawa na buhay. Kasi talagang hindi mo ma-reach, hindi mo maraok. Kasi kailangan mo pumasok araw-araw. Kailangan, nangihinayang ka pag umabsent ka. Siguro, ako, sa akin kasi ang basihan ko doon sa ginhawa. Sa akin lang to Yung tipong kahit hindi ka pumasok sa trabaho ng ilang linggo, ilang buwan, alam mong may suporta ka pa rin na pera. Yung tipong kahit maisipan mo magbakasyon ngayon, parang gusto ko magpalawan ngayon, 1 buwan. Hindi ka manghihinayang na, absent ako 1 buwan. Sayang yung sahod, sayang yung pera. Siguro sa akin, yun yung ginhawang, hindi ka naman mayaman, di ba? Hindi mo naman kailangan maging, ako ko tatanungin hindi ko naman kailangan maging mayaman. Gusto ko lang, yung may something na may backup kang pera. Pang hospital, kung kailangan. Pag gusto mo magbakasyon, napagod ka na sa trabaho, magbakasyon ka, 1 linggo. Wag na buwan. Medyo hindi makatotohanan yung buwan. Siguro mga 1 linggo na hindi ka nanghihinayang na hindi ka sasahod. May pera ka naman na tipong pambili lang ng hindi naman magandang cellphone o latest. Yung sakto lang. Para sa akin, maginhawa yun. Maginhawa yun. Na may pang-tuition ka, pambayad, fully paid, maginhawa yun. Yung, o kaya kung hindi man fully paid, darating yung oras ng pagbayad sa tuition ng mga anak mo, may pambabayad ka na, hindi ka na magpo-promissory note. That's maginhawa for me. Diba? O kaya yun ang maginhawa para sa akin. Hindi na siguro yung yaman eh. Kasi aanin mo yung yaman, kung bukas makalawa, wala ka na. Diba? Sinong makikinabang ng pera? Yung anak mo. Na hindi naman nila pinagpaguran yung pera, pero sila yung magbubuhay marangya. Kasi may pera sila na hindi nila pinaghirapan, pinagtrabahuhan ng magulang nila. Diba?
naturuan mo pa sila unconsciously na huwag maghirap para magkapera. Di ba? Kasi meron na sila kaagad pera na mamanahin. Sa akin lang yun. Di ba? Siyempre, kanya-kanya naman tayong definition pagdating sa maginhawa. Pero kasi ang mahirap kasi doon, hindi ko naman sinasabing mayaman ako, pero hindi ko naman din sinasabing mahirap ako. Sakto lang din. Sakto lang may pantuition yung anak ko sa magandang eskwelahan. Okay na ako doon eh. Hindi ko sinasabing ayokong yumaman. Okay lang din na yumaman, basta pinaghirapan ko. Kaya maraming nagko-comment sa akin, bayaran daw ako eh, na vlogget. Putya kung bayaran ako, sana hindi ako naghihirap din kahit papaano, di ba? Kaya nga, lagi kong hiling, subscribe kayo, click nyo yung bell, huwag kayong mag-skip ng ads, subscribe nyo yung mga backup channel ko, kasi yun lang talaga yung kita ko. Kaya nga may Gcash pa tayo dyan, may PayPal pa tayo dyan, di ba? Nagpapasalamat pa ako sa mga sponsor natin, kahit kape lang. Masayang-masaya na ako nung pagpapasalamatan ko na yun, kasi yun lang naman ang sahod na nakukuha ko. Di ba mga kayon? Topic natin, national, lokal. Yan ang issue ng bayan nating pag-usapan na kailangan natin talakayin. Meron pa tayo mga susunod na nakalista rito. Maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.